Eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa sinabi po ngayon, ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, mga kabida. Kung saan po ay sinabi po niya na plan B daw ng mga Duterte ay ito hong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte po, mga kabida, para ho sa 2028 presidential elections, Okay? Ito ay in the event na ma-impeach po si Sara Duterte po, mga kabida, Diyan po sa Senado. Okay? At hindi na po qualified, na tumakbo kahit anong posisyon po sa gobyerno, mga kabida. So, tinitingnan po nila, itong si Baste na papalit po kay Sara Duterte, na kakandidato bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Alright? Bago po yan, mga kabida, babasahin muna natin itong post po ng Inquirer, Okay? Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte appears to be the Duterte camp's plan B in case Vice President Sara Duterte is impeached and eventually removed from office. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio said. Alright? Ito yung hula lang siguro to, ni Tinio po, mga bida, Kasi unang-una po, okay, himay-himay natin to, kung kwalipikado ba si Baste Duterte na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Alam po natin, mga kabida, sa ating saligang batas, hindi po basta-basta po, hindi po kahit anong edad lang po, pwede ka nang tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Meron pong standard. Ano pong nakalagay po sa ating saligang batas? Dapat, kung tatakbo ka ng Pangulo po, mga kabida, at the time of the election day, kailangan pong 40 years old ka. Okay? 4 na pong taon po. Okay? Ang required na edad po, mga kabida, para sa isang kandidato na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Now, titingnan natin kung si Baste Duterte ay 40 years old by the time of the election sa 2028, mga kabida. Ayon po dito sa Google, kasi ginoogle ko kasi kung kailan po isinilang po ito kung si Baste Duterte, mga kabida po. Okay, ayon po dito sa Google, si Baste Duterte was born on November 3, 1987. Okay, kung November 3, 1987 po, dapat 38 years old na po siya ngayon, mga kabida. Okay? At dito ho sa Google, 38 years old na nga siya ngayon. Okay? Ito hong si Baste Duterte. Now, titingnan po natin kung pasok ba siya dito ho sa 40 years old required age, mga kabida, pagdating ho ng 2028. Alright? Ayon po dito sa Google, November 3, 1987 po yung birth date ni Baste Duterte. Okay? Yung election po sa 2028 po, mga kabida, is May. Alright? May 2028. Dapat, bago ho mag-May 2028, alright, mga kabida, 40 years old na dapat, ito hong si Baste Duterte. Pero, since November 3, 1987, yung kanya hong birth date, mag 40 years old po si Baste Duterte, mga kabida, sa November 3, 2028 po. So, ibig sabihin, mga kabida, hindi po kwalipikado si Baste Duterte na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Dahil pagdating ho ng election sa 2028, 39 years old pa po si Baste Duterte, mga kabida. Kaya sinabi ko kanina, haka-haka lang po yun, ni Antonio Tinio, mga kabida, dahil hindi po kwalipikado si Baste Duterte na tumakbo ng presidente po ng Pilipinas come 2028 presidential elections po, dahil 39 years old pa lang siya niyan, mga kabida. So, paano ho maging plan B yan? Okay? Itong si Baste Duterte. Diba? So, yun. Another palpak na naman po. Okay? Haka-haka po ni Antonio Tinio po, mga kabida. Yung hindi ho mag-isip, yun yung resulta po, mga kabida. Palaw. Alright? Now, granting na may impeach po si Sara Duterte, mga kabida, sino kayang papalit po? Ako, meron na po akong duda kung sino yung ipapalit po kay Sara Duterte, mga kabida.
O sakali man po, ano? Pero para sa akin, malabo po eh. Okay? Malabo po ma-impeach po, ano? Ang Vice Presidente, ano po, mga kabida. Kung ganito po yung, anong tawag dito, pacing po, mga kabida, ng impeachment proceedings dyan po sa House of Representatives, ganito kabagal po, okay, aabutin po yan, ano, ng 2027, mga kabida. Yung pagdinig, ha, okay, granting for the sake of discussion, naaabot po sa Senado po, mga kabida, ito kung impeachment case po ni Vice President Sara Duterte, ano? Kasi ang tansya nga ni Congresswoman Luis Trupo, ano, mga kabida, dito ho sa proceedings na ito, aabutin daw hanggang December. Okay? Mga kabida, ano po? Alright? Kung hanggang December po, most probably, magaganap yung pagdinig po dyan po sa Senado come 2027 na po, ano, mga kabida. And mind you, mga kabida, 2027 po considered as an election year na po yan. Okay? Yan po yung taon po ng positioning ng mga politiko. Okay? Nagbabantayan yan, mga kabida, kung sino po yung malakas, sino po yung mahina po, ano? At doon po sila sa malakas, mga kabida. At ito po ay magiging advantage po, ano, ni Sara Duterte kung aabot po ng 2027 po, mga kabida, no? Ito hong impeachment trial. Kasi po, lalong-lalo na po yung mga senador po, mga kabida, na tatakbo po sa 2028, they cannot afford to lose. Okay? Kailangan po nila ang boto po ng Mindanao, mga kabida. And, of course, Visayas. Alam naman po natin na malakas po si Sara Duterte sa Mindanao eh. Dominante po siya doon, ano? Tsaka sa Visayas po, ano? Mga kabida. Oh, see? So, itong mga senador na ito na magiging impeachment judge po, mga kabida, no? O judges, they cannot afford to lose sa 2028. Okay? So, kailangan mo nilang mag-position po. Alright? Kung i-convict po nila si Sara Duterte, patay kang bata ka, ano? Magkakaroon niya ng backlash pagdating ho ng 2028, ano? Mga kabida. So, dapat gagamitin po ng mga senador po yung kanilang utak po dito, ano? Mga kabida. Saan po sila? I-convict nila si Sara Duterte na alanganin po yung kanilang posisyon come 2028 o i-acquit po nila si Sara Duterte, mga kabida, na may posibilidad po, ano, na makuha po nila yung boto po ng Mindanao at saka Visayas. Naalala ko po yung sinabi po, ano, ng isang political strategist po, ano, dati hong political strategist po, ano, mga kabida, ni Ping Lacson. Okay? Nakalimutan ko lang yung pangalan po, ano, mga kabida. Sabi niya, kailangan daw ng mga senador, lalong-lalo na po yung mga may second term pa po, ano, sa 2028, yung boto po ng Mindanao. Okay? Boto ng Mindanao at saka ng Visayas po, ano, mga kabida. Otherwise, hindi po sila mananalo kung ang kanilang aasahan po, mga kabida, ito hong Luzon. Alright? So, kailangan po nila ng Mindanao, which is the baluarte po of Sara Duterte, mga kabida, and Visayas. Okay? Majority dyan sa Visayas po, Sara Duterte yan, ano, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita, they cannot afford to lose their political career come 2028. So, kailangan po nilang mag-position po, mga kabida. Yung positioning po nila, mga kabida, kung aabot po sa 2027, yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sigurado na po, ano, na ma-acquit yan si Sara Duterte. Remember, ang kailangan lang po, ano, para po sa acquittal po ni Sara Duterte, mga kabida, based sa current numbers of senators po, ano, mga kabida, 9 lang po. Okay? Siyam lang po yung kailangan, ano, mga kabida, while 16 po ang kailangan ng mga senador para ma-convict ito kung si Sara Duterte, ano po, mga kabida. So, dyan pa lang sa conviction, mahirap po, ano? Okay? Mahirap po yun. Oh, Lito Banayo pala, nakalimutan ko yung pangalan po. Di ba yung kartada po ni Lito Banayo, ano, mga kabida, na meron po siyang nakikita ho na mula sa majority po, okay, pupunta po sa kampo po ni Sara Duterte, boboto po para ho sa acquittal po ni Sara Duterte po, ano, mga kabida. In fact, 4 lang po yung
boto ata, ano, na makuha for conviction. Okay? Sabihin na lang po natin 5, mga kabida, including Senate President Tito Soto, ano. So, diyan pa lang, wala na. Tapos na po yung boxing, mga kabida, no? Alright? So, dito sa sinabi po ni Congressman Antonio Tino, ano, na plan B po itong si Basi Duterte, simplang na po. Dahil si Basi Duterte po, makabida, pagdating ho ng 2028 election, 39 years old pa po yan. So, sa madaling salita, hindi po siya kwalipikado po, ano, na maging kandidato ho sa pagkapangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Dahil ang required age po, ano, patay sa ating saligang batas, ay kailangan po 40 years old po ang isang kandidato po, ano, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Please